Magandang oras mga card lover, mga kababayan. Meron tayong balikan ngayon na itong pangyayari nung nakaraang taon. Ito yung nalason ng milk tea na dalawang nalason na customer. Ito'y magkasintahan at pati na mismo ang may-ari nalason din. Ngayon ang kwento dito ay pinalabas na yung anak daw ng may-ari ang naglagay ng lason. Pero ito'y binigyan ko ngayon ng reaksyon kasi na-analyze ko na hindi, mali. Ang naglagay ng lason ay yung kanilang trabahante na ang tinuturo ay ang anak. Kasi maling-mali yung sinasabi. Ang sinasabi ay nagbigay daw yung anak ng chemical na mabaho. Yung chemical pala nandun ay walang amoy daw yun. Yung na-discovering chemical. Kaya maling-mali, akala kasi ng katulong doon sa paggawa ng milk tea. Kasi ano daw yun, i-football na yun eh. Puputbulin yung trabahante, kaya daw nagalit. Kaya bumili ng yung parang chlorine, yung parang panglinis ng mga pinggan na ang epekto pala noon ay nakakamatay. At walang amoy yun, walang amoy. Kaya maling-mali yung ito namang ating mga kapulisan, ang hihina naman ng kukuti, no? Yung sinabi ng katulong sa milk tea ay mabaho daw yung binigay sa kanya ng anak ng may-ari na ipanghalo daw doon sa milk tea. Bakit ibibigay ng anak yung mabaho? Tapos yung kanyang tatay ay kasama doon sa umiinom. Kasi yung tatay niyang taga-timpla eh. Yung katulong parang tagalinis lang yung janitor. Ano na daw, puputbulin na. Maputbol na kaya nagagalit. Siguro nilagyan niya ng mga... Yung mamaya malaman natin kung anong chemicals yun na nilagay niya. Na sabi ng mga eksperto, wala daw amoy yun. Walang amoy. Kaya hindi maamoy yung milk tea na mabaho. Pero ang sabi ng katulong ay mabaho daw yung binigay ng anak. Which is, hindi pala mabaho. So, ibig sabihin, nagsinungaling itong katulong. Well, atin na pakinggan ang balitang ito. Backtracking tayo. Ito'y video courtesy ng GMA Integrated News with itong ating kaibigang sa KMGS, Jessica Soho. Atin pakinggan. Aba, hindi to. O, fast forward tayo. Taas mo yung kamay mo, sabi niya sa akin gano'n. Sabi niya, ano laman ng bag mo? Baril ba yan? Sabi ko, hindi po sir. Sabi ko gano'n. Buksan mo yung jacket mo. Nung pagbukas, dumukot po ito. Dalawang tao ang namatay dahil lamang sa milk tea. Unang namatay ang isa sa dalawang customer. Nang tikman ng may-ari ng tindahan ang inireklamong tindang milk tea, siya man namatay din. Minuto lang ang inabot bago nangisay, nanigas ang katawan at bumula ang bibig ng mga biktima. May report si June Veneracion. Sa kuhang ito ng CCTV sa Ergo Cha Milk Tea sa Sampaloc, Maynila, makikita ang pagbili ng Hokkaido Milk Tea na magkasintahang Arnold Aidalia at Susain Dagohoy. Ang nagtimpla at nagbigay ng kanilang order, mismo ang may-ari ng shop na si William Abrigo. Pagkasipsip ng binata sa inumin, agad niya itong idinura. Saka kinausap ang may-ari ng shop. Masama po talaga yung Okay, lasa. so, Tapos sinabi ko po siya kay Zane. Si Zane po tinikman rin. Sinabi po namin doon sa may-ari. Pagsubo ko po ng candy sa kanya, ayun, bigla na lang pong natumba. Hindi nakakamatay ka agad. Pwede kang magtatai ng ilang araw. Pwede kang ma-hospitalize, pero hindi ka mamamatay. Dahil foul foods lang yun. Sabihin natin yung parang may mga germs lang, mga bakterya, di ba? Kasi marumi na, ibig sabihin mga panis na yung mga ingredient ng milk tea. Sabihin natin pati gatas ay panis. Pero hindi nakakalason yun, hindi nakakamatay ka agad. Malason ka man ay matagal-tagal ka pa bago mamatay, pwede ka pang dalhin sa ospital. Pero ang nangyari dito bigla eh. Patay ka agad on the spot eh.
Ibig sabihin, strong na ano to na klaseng lason ang nailagay sa milk tea. Okay, so ayon sa laboratorio nito sa pagsusuri, ay may lumabas na isang kimikal na ginagamit sa paglalaba, sa paglilinis, para siyang chlorine na panglinis na walang amoy, hindi mo maamoy, pero malasahan mo yan. Pero ang sinabi dito ng katulong sa coffee amigdat sa milk tea shop, ito pala ay putbulin na sana, kaya gumanti daw. At siya yung naglagay ng chemical doon na parang asukal. Kung tingnan ay asukal lamang. Nilagay niya sa lagayan ng asukal, kaya yun ang naihalo ng may-ari mismo. At pati may-ari tinikman ha. Kasi alam ng may-ari, asukal yung nakalagay doon. Yun pala pinalitan na ng parang asukal din na maputi, na crystals. Yun pala ay lason yun. Okay, kaya sa pagpatuloy natin, malaman natin kung anong pangalang lason yun. At huwag kayong bumili ng ganong panglinis ng mga plato, panglinis ng paglalaba ng damit, dahil sa ang granules na ito na parang asukal, akala natin ay hindi nakakamatay. Grabe pala ang epekto nito sa katawan ng tao. Patay kagad yung tatlo eh. Pati yung may-ari ng tindahan ng milk tea, tinikman niya eh. Itinikman lang eh, sa dila lang patay ka kagad, hindi pa nga nainom eh. Ibig sabihin, napakalakas talaga na lason yan. Ang akala kasi noon ng mga tao ay panis. Panis na yung mga sangkap sa milk tea, panis na yung asukal, panis na yung expired na yung gatas, pero hindi pala. Talagang yung asukal, pinalitan. Nilagyan yung asukal ng granules, na parang maputi rin siya, na parang asukal, na yun pala ay lason. Kaya ito daw ay mga kagamitan sa paglalaba sa paglilinis. Ito yung ginagamit na crystal granules. Mamaya sasabihin natin ang pangalan ng chemical na yan. Okay, patuloy tayo dito sa ating throwaway, make the throwback video. Ipinatikim ng binata sa kanyang nobya ang milk tea dahil uhaw na parami pa raw ng inom ang dalaga. Pero sumang-ayon daw itong kakaiba nga ang lasa ng in-order nilang inumin. Makalipas ang ilang minuto, ipinatikim ng binata sa kanyang nobya ang milk tea dahil uhaw na parami pa raw ng inom ang dalaga. Pero sumang-ayon daw itong kakaiba nga ang lasa ng in-order nilang inumin. Makalipas ang ilang minuto, nagsuka na at napaluhod ang dalaga. Sinubukan siyang iligtas ni Arnold, pero maging siya, may kakaiba na ring naramdaman. Pinilit ko po na maigalaw talaga yung katawan ko. Kasi nga po si Sing, iniisip ko. Yung babae, nag-chill siya eh. Then yung mga after 3 minutes or 4 minutes, biglang naglawa yung babae saka bumula yung bibig. Yung sumunod naman yung lalaki. Diba? Sobrang ng lason, tapang. Grabe. Kaya kung dyan sa Maynila, uso kasi ito na mga mabibili lang sa mga sari-sari yan eh. Panglinis yan sa mga sa kubeta. Parang substitute ito sa chlorine eh. Na klaseng, parang asin siya tingnan, parang asukal din. Kaya pwede siyang ihalo sa lalagyan ng asukal. Kaya yun yung nahalo ng may-ari sa paggawa ng milk tea. At pati may-ari tinikman niya kasi alam niya malinis eh. Yun pala sinabutahin ng katulong. Pero anong nangyari? Ang katulong ay hindi nakulong eh. Kasi akala ng pulis na talagang aksidente lang yung pagkalagay ng chemical doon sa asukal, doon sa milk tea. Hindi. Sinadya yun ng katulong at ito yung gusto kong bigyan ng reaksyon para sakaling marinig ito ng mga pulis o kamag-anak ng may-ari at ng namatayan, na wag nilang isisi doon sa may-ari dahil ang gumawa talaga noon 100% kasi maling-mali yung sinabi ng katulong na mabaho daw yung mabaho daw yung binigay na asukal ng kanyang amo na anak ng may-ari. Maling-mali, wala naman palang amoy itong chemical na to. Kaya dito sa pagsabi ng
expert dyan sa mga chemicals na yan, na wala palang amoy yan, mali yung testimonya ng katulong doon sa milk tea. Sabi ng may-ari, galit sa kanila yung kasi tanggalin nila sa trabaho yon kasi tamad. Kaya gumanti siguro, nilagyan ng bumili sa sari-sari store kasi nabibili lang yan sa sari-sari store. Yung ano na yan, parang chlorine at hinalo sa mga asukal, sa lalagyan ng asukal sa milk tea. Kaya nang kunin yun ng may-ari, alangan naman na tikman pa niya, di ba? Hinalo niya na by tablespoon. And then, nagmix ng milk tea, binigay sa customer. As usual, di ba? Yun naman yung araw-araw na gawa niya. Pero yun pala ay sinabotahe ng katulong. Napakawalang hiya, nakalusot sa batas eh. Tapos yung napatay niya, 3. Ay dapat sa mga pulis na may hawak ng kaso na to, dapat hanapin nyo yun, yung katulong na yun. Kasi siya yung naglagay ng chemical doon sa lagayan ng asukal. Ayan. So, bistado ka ngayon. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita tinikman din ang may-ari ng tindahan. O, ito. Maya-maya pa, unti-unti na siyang bumagsak. O, Sabi ng isang saksi, tabiling na raw noon at Isay. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang tinikman din ang may-ari ng tindahan ng milk tea. Maya-maya pa, unti-unti na siyang Ayan. bumagsak. Sabi ng isang saksi, tabingin na raw noon at bumubula pa ang bibig ng may-ari ng establishmento. Dead on arrival sa ospital ang dalaga. Kalaunan, binawian na rin ng buhay ang may-ari ng shop. Nananatili naman sa ospital si Arnold, pero kailangan pang ilipat ng pagamutan para masuri. tama. So, Siguro ito. kung ito ay simpleng So, pagkasira ito na, lamang, may meron na pagkasira tayong dun resulta. sa samples o chemical dun sa pala na ininom, parang ay asukal maaaring ay hindi nga oxalic ganun ang acid. immediate Ako na maging noon, reaction nung ng nakatira pa tao. ako sa Manila, Pero nung nag-aaral pa ako, Acid. nakabili din Ito ako ang niyan. sinasabing Maganda siya na pang tanggal sa mancha. Yung mga mancha sa damit, nakukuha niyan, oxalic acid. Dito sa atin, sa amin, sa Mindanao, ay hindi yan binibili dito. Sa Maynila, ayan yung substitute nila sa chlorine. Kasi ang chlorine nakakasira ng damit, di ba? Pero itong oxalic, tanggal yung dumi ng damit pero hindi nasisira ang damit. At kahit sa mga dikulay, sa mga dikulay ng damit, oxalic yung nilalaban ng mga Tagalog. Kaya dapat ipagbawal na talaga yung oxalic na yan dyan sa Metro Manila. Dahil kung kayo'y labandera, tapos meron kayong nakalagay sa garapon yan, at kapag nakita ng inyong anak, baka sabihin na asukal, ihalo niya sa kanyang gatas. Napaka ano na yan eh. Dapat kasi sa oxalic na yan, ang ginawang kulay ng oxalic ay violet, para lason yung pagtingin mo ay lason kaagad, o kaya pula. Ang kulay nila puti na parang asukal eh. Kaya napagkamalan ka, pag nailagay mo yan sa kusina, akalain ng mga nagluto sa kusina na asin o asukal, baka ihalo pa yan sa pagkain, di ba? Sa pagluluto. Oxalic pala yan eh. Kaya ito, balik tayo kay Jessica Soho para sa kanyang follow-up report sa nangyayari doon na 3 namatay sa milk tea dahil sa paglalagay ng oxalic acid, hinalo sa asukal ng katulong at nahihalo ng may-ari doon sa milk tea. Na yun ang sanhi ng 3 namatay kaagad. Sa pagtikim lang, hindi pa yun nainom, nasa dila lang, patay kaagad. Grabe. Ito, balik tayo sa video. nakalason sa customer at mismong may-ari ng isang milk tea shop sa Maynila. Nakamamatay man ang naturang produkto, madali itong nabibili sa mga tindahan at pati na sa mga bangketa. Nakalason sa customer at mismong may-ari ng isang milk tea shop sa Maynila. Nakamamatay man ang naturang produkto, madali itong nabibili sa mga tindahan at pati na sa mga bangketa. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ito yung nabili natin kaninang oxalic acid. Nung hapon lang ito, abot kaya yung presyo at abot kaya rin ang peligro. Narito ang ulat. Ngayong natuklas ang oxalic acid, ang sanhi ng pagkalason ni Susain Dagohoy at ang may-ari ng Ergocha Milk Tea na si William Abrigo, nanindigan ng pamilya Dagohoy sa Ayun, paghahanap nila ng itong hustisya anak naman at ni- hindi raw sila ng namatay na makikipag-areglo. may-ari,
Sinampahan na rin ang Yan kasong ang murder at ginawang frustrated murder ang anak ng scapegoat may-ari ng ng shop na si katulong. Lloyd Abrigo Kasi yung dahil sa di katulong umano'y galit mga sa circumstantial mag-ama. evidence laban sa Kaya kanya. bumili siguro ng oksalik, hinalo doon sa asukal ng milk tea. Hinalo sa lagayan ng asukal. Kaya kapag nagtitimpla na yung ama, ayun na yung makukuha niya at nahalo sa milk tea. At siyempre kapag may namatay na mga na mga customers, ang sisihin ay ang pamilya. Hindi makaganti na yung walang hiyang katulong, di ba? Maling-mali yung ng mga pulis yung kanilang analysis. Ngayon ang hinabla pa nila ang may-ari, yung katulong, yun yung culprit. Kasi mali doon kasi sa sinabi ng katulong na ang anak daw, ito yung anak ng may-ari, ay nagbigay daw sa kanya ng mabaho na sangkap na panghalo sa doon sa milk tea. Hindi daw niya ginamit dahil mabaho na, sabi ng katulong. Ngayon, nalaman natin sa eksperto na itong oksalik, wala pala itong amoy. Ibig sabihin, nagsinungaling ang katulong. Nag-imbento lang siya na mabaho. Yung oksalik, wala namang baho. Diba? Kaya doon malalaman natin nagsinungaling. Pero ang nangyari ngayon ay kinasuhan pa yung may-ari, pati yung anak. Dapat kasama sa kasuhan doon ay ang katulong at yun yung makulong. Walang hiya din yung katulong, no? 3 kaagad yung nadali. Inosente pa yung 2. Okay, balik tayo kay Jessica Soho. Tayo naman ay naging maingat at talagang ito'y pinag-aralan naman ho ng ating mga investigador na kung saan sa mga nakuha po natin mga ebidensya. At po ng ito ay sinuri ng ating Manila Police. Tayo naman ay naging maingat at talagang ito'y pinag-aralan naman ho ng ating mga investigador na kung saan sa mga nakuha ho natin mga ebidensya. At po ng ito ay sinuri ng ating Manila Police at nagturo po sa isang tao po na kung saan siya po yung posible na talagang may kinalaman po sa nangyaring insidente. Pero ang abogado ng pamilya Abrigo naniniwalang mahina ang ebidensya laban kay Lloyd. Wala rin daw siyang motibo para patayin ang kanyang ama. Ayan, Kung sila raw ang so tatanungin, maling-mali dapat ang madiin ang pulis, tauhang si Joseph Garnacio. Testigo May nga motibo nila, raw ito pero dahil tatanggalin na sa sinungaling trabaho. na testigo dahil Pero ayon sa MPD, tatanggalin na testigo pala sa nila si trabaho Garnacio at at gustong pinabulaanan gumanti. nilang nagtatago ito. Bumili ng oxalic acid sa sari-sari store, nabibili lang yan Tapos sinalo sa asukal. Napakasimple lang naman ang logic kasi sinabi nitong paiyak-iyak pa yung katulong Sabi na mabaho daw yung binigay ni nasusuka daw siya sa baho ng nilagay na ingredient ng anak ng may-ari. So doon pa lang sa sinabi na mabaho, hindi naman mabaho ang oksalik. Kaya maling-mali, sinungaling, kaya imbento. Hindi yun nakuha ng mga pulis Tapos yung kinasuhan ay yung anak pa na gawa-gawa nga lang yung kwento ano bang ingredient na mabaho? Wala naman. At yung oksalik, hindi naman yung mabaho. Kaya walang lusot yung yung katulong. Kung talagang magaling na mga na mga psychologist itong nasa departamento ng pulisya, ang hulihin nila at ikulong ay yung katulong, hindi yung anak at may-ari. Dahil namatay nga yung may-ari. Okay, tapusin natin ang video courtesy ng GMA Integrated News. Isipan pa rin kung paano nagkaroon ng oxalic acid sa milk tea shop. Karaniwan kasi itong gamit bilang panlinis ng mga kahoy at kinakalawang na bakal at hindi bilang sangkap sa mga pagkain at inumin. Ayan, so diyan pa lamang kung Isipan pa rin kung bakit paano daw nagkaroon ng palaisipan oxalic kung acid sa milk tea shop. bakit Karaniwan nagkaroon kasi ng itong gamit oxalic bilang doon sa panlinis ng mga milk tea. kahoy at kinakalawang na ibig bakal sabihin, at hindi sadyang bilang sangkap ilagay sa mga talaga yan pagkain dyan. at inumin. Hindi na yan pala isipan. Basic lang yan sa investigasyon sa psychology. Nilagay talaga yon at sino bang naglagay? Hindi yung anak. Kasi bakit nagparatang kaagad yung kanilang katulong na ang naglason yan ay yung anak ng may-ari dahil nagbigay sa akin ng mabaho na sangkap. Doon pa lamang inunahan niya na, di ba ibig sabihin, defensive siya. Pero mali yung sabi niya na mabaho. Nasusuka daw siya, mabaho daw. Hindi naman mabaho yung oksalik.
Kaya doon sa salaysay na yun ay mismo maituro na natin na ang culprit dito ay yung katulong dahil nga sa tinanggal siya sa serbisyo. Alright, kayo mga ka-art lover, anong masasabi nyo dyan? Sino ba ang culprit? Sino bang gumawa nito? Ang anak ba ng may-ari o yung katulong? Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam.